Ito mula kay John Reps, mga kapatid, basahin muna natin yung title. Pinuna daw ang pagkiling ni PBBM sa Japan at Amerika. No, Pilipinas nagtatapang-tapangan lang daw sa China, sabing ganon. Sino kaya may sabi nun, mga tol, no? Panoorin natin to mula kay John Reps. No, ihawakan niyo na ang inyong mga silya, mga kapatid, dahil mukhang may maririnig tayong hindi natin magugustuhan. Anyway, wag na natin patagalin to. Bago ang lahat, huwag mo kalimutan pala mag-subscribe kay John Reps at dito rin sa ating YouTube channel. Click mo na rin ang like, mga tol. So panoorin na natin to. Bagamat hindi tutol sa pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos, ay ikinababahala ni Senadora Amy Marcos ang pagpabor ng kasalukuyang administrasyon sa US kontra sa China. Ikinababahala ni Senator Amy ang pagpabor ng Pilipinas sa US at Japan. Pero hindi niya ba ikinababahala ang pagdami at pagpasok ng mga Chinese vessels dito sa ating soberanya? Yung pang-water cannon ng China dito sa ating mga barko kapag nagkakaroon ng resupply mission? Hindi niya ba ikinababahala yon? Ang pagpabor ng kasalukuyang administrasyon sa US kontra sa China. Sakali kasing sumiklab ang giyera sa pagitan ng dalawang malaking bansa, ay siguradong Pilipinas ang maiipit dito. Samantala, pinuna. Ay nako, siguradong Pilipinas ang maiipit dito. Kung pakikinggan mo sa unang dinig at wala kang kaalam-alang, sasabihin mo, ay oo nga no, maiipit ang Pilipinas. Kasi laban nila yun eh. Hindi ba tayo involved, mga tol? Hindi ba tayo involved? Involved tayo, mga tol. Alam niyo kung bakit? Kasi exclusive economic zone natin na pinag-uusapan dito eh. 'Di ba? Food security damay na rin kasi yung mga isda natin, yung mga bahura sinisira, mga tol. Siyempre pag nasira na yung mga corals, mga bahura natin, magsisialisan yung mga isda kasi pangitlugan nila yan eh. O saan sila mangingitlog pa kung sira-sira na? So mawawala ng mga isda dyan. 'Di ba? At saka isa pa, exclusive economic zone natin, mga tol, sa loob mismo, hinaharang tayo, hinaharas tayo, binobomba ng water cannon. So hindi ba tayo involved? 'Di ba? Ay nako talaga. Ay siguradong Pilipinas ang maiipit dito. Samantala, pinuna ni Senator Amy Marcos ang tila pagtatapang-tapangan ng gobyerno sa isyu po ng West Philippine Sea. Sambit niya, hindi nga rin masiguro ng pamahalaan. Pagtatapang-tapangan. So ang lumalabas, mga tol, literal na duwag ang mga Pilipino. Nagkukunwari lang tayong matapang kasi nagtatapang-tapangan nga daw, mga tol eh. Pag sinabi mong nagtatapang-tapangan, ang reality nun, duwag ka pero nagtatapang-tapangan ka lang. Ganun ba, mga kapatid, ang pagkakakilala ni Senator Amy o pagkakaalam niya sa Pilipino? Hindi sa ano, mga tol pero kung gano'n ang tingin ni Senator Amy sa kultura ng Pilipino, tayo'y nagtatapang-tapangan lang, eh nakakahiya naman sa mga bayani natin na talagang lumaban, 'di ba? Para sa kalayaan ng ating bansa. Panahon ng mga Kastila, mga tol, ang ating mga bayani hindi man sila lumaban sa pamamagitan ng armas, lumaban sila sa pamamagitan ng mga salita, sa mga panulat, sa mga libro. Inilabas nila yung tapang nila doon. Pero inyo, mga kapatid, si Jose Rizal hindi natakot, 'di ba? Nasabihin sa pamamagitan ng kanyang mga nobela ang katotohanan, 'di ba? Kaya nga siya hinatulan eh. 'Di ba matapang siya dahil doon, mga kapatid, sila Andres Bonifacio, sila Antonio Luna. So ang Pilipino pala, mga duwag, nagtatapang-tapangan lang, mga tol, no? Grabe, no? Grabe. Parang hindi no? Samantala, pinuna ni Senator Amy Marcos ang tila pagtatapang-tapangan ng gobyerno sa isyu po ng West Philippine Sea. Sambit niya, hindi nga rin masiguro ng pamahalaan ang kakayahan ng mga armas ng bansa, gayong tila nagpapaka-agresibo tayo kontra China. Tayo pa ngayon ang nagpapaka-agresibo kontra China, mga tol. Hindi nga tayo sumasagot, ibig sabihin hindi nga tayo gumagante doon sa mga ginagawa nila sa atin. Doon sa mga ginagawa nilang pang-water cannon sa atin, hindi nga tayo gumagante. Tayo pa ngayon na nagpapa-agresibo. At alam naman natin na kukulangin talaga ang kakayanan ng ating mga armas. Kaya nga nagkakaroon tayo ng military modernization program di ba? Ay naku po, ano naman 'to? Ang dami natin pwedeng i-rebut doon pa lang sa mga balikan natin, mga tala, balikan natin.
sa isyu po ng West Philippine Sea. Sambit niya, hindi nga rin masiguro ng pamahalaan ang kakayahan ng mga armas ng bansa, gayong tila nagpapaka-agresibo tayo kontra China. Di ba? Tayo pa yung nagpapaka-agresibo? Ano nang nangyari? Di ba? Tayo pa yung nagpapaka-agresibo? Wawa naman yung parang hindi napapansin ata ni Senator yung pagtitimping malala ng ating mga sundalo, PCG. Panood niyo yung video, di ba? Yung iba, napapadasal na lang sila habang binobomba sila ng water cannon. Di ba? Tapos nagwawagayway na sila ng puting watawat, bandila, ibig sabihin suko na. Tapos kahit na paulit-ulit tayo ng water cannon, never nating nakitang pumalag. Naiinis na nga tayo mga tol kasi hindi pumapalag ang ating AFP. Hindi pumapalag ang Navy, hindi pumapalag ang PCG. Di ba? Nababasa ko yung mga comment nyo. Kailan tayo papalag? Hanggang kailan tayo magiging ganito? Paano tayo aanihin ng China? Hindi nga tayo pumapalag. Pero para kay Senator Amy Marcos, mga kapatid. Marcos yan, Marcos. Para sa kanya, tayo ang nagpapaka-agresibo. Bakit nga ba kailangang kumiling o dumikit ng Pilipinas sa bansang Amerika? Ayon mismo kay Senator Amy Marcos, hindi ito makabubuti para sa ating bansa. Bakit natin kailangan kumiling sa China? Di ba ganun ang ginawa ni Duterte dati? Ba't di niya pinupuna si Duterte? Bakit siya kumiling sa China? Kung hindi ka kikiling sa Amerika, edi wag ka rin kumiling sa China. Di ba? Wag ka rin kumiling sa ibang bansa. Bakit parang one-sided sila, di ba? Tayo, bakit ayaw natin kumiling sa China? Hinaharas tayo ng China. Inaagaw yung teritoryo natin. Simpleng reason. Tapos, yun ang dahilan natin. Bakit tayo umikiling sa Amerika? Nakakuha tayo ng suporta. May mutual defense treaty tayo na tanging panlaban natin if ever nasasalakayin tayo ng China. Kasi nga, wala tayong armas wala tayong mga kagamitan na kaya nating ipantapat Sino ba ang may kakayanang tumapat? Amerika. Diba? Sino ba nang aagaw ng mga teritoryo natin? Amerika ba? Diba China? Bakit China kikilingan natin? Yun din, ibalik natin yung tanong sa kanya, bakit ka kumikiling sa China? Bakit yung sinusuportahan mo dating presidente kumikiling sa China, di mo pinupuna? Ayon mismo kay Senator Amy Marcos, hindi ito makabubuti para sa ating bansa. Muli niyang pinuna ang ginawa na namang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos. So anong makakabuti sa bansa? Hayaan na lang natin ang China? Gawin nila kung anong gusto nilang gawin sa loob ng ating soberanya? Wag pagbawalan na natin yung mga mangingisda. Wag na kayo mangisda diyan sa malapit sa Scarborough. Hanap na lang kayo ng ibang lugar para hindi na tayo nagkakaroon ng tensyon. Wag na kayo magdala ng material sa BRP Sierra Madre. Hayaan na lang ninyo magbulok para wala na tayong tensyon. Yun ba ang pinaka the best para mapanatili natin ang kapayapaan, yung unti-unti nating isinusuko yung ating soberanya? Ikaw bilang isang manonood mga tol, yun ba ang pinaka the best? Hayaan na lang natin, 'di ba? Pumunta tayo sa iba't ibang mga bansa para makakuha tayo ng suporta na susuporta sa atin. Kasi nga wala tayong kakayanan mga tol 'di ba? Wala tayong mga malalaking barko, wala tayong mga advance na panangga natin o pang salagman lang natin. Wala tayong mga ganun mga tol Kaya nga pumupunta si PBBM sa iba't ibang mga bansa para makakuha tayo ng suporta So anong pinaka the best way na sinasabi ni Senator Marcos, 'di ba? Ni ate niya, ate ni PBBM. Yung ganun ginawa ni Duterte, wag na kayong magpatrol. Wag na magdala ng repair materials, 'di ba? Yung mga mangingisda, sa iba na kayo mangisda, 'di ba? Sa iba na kayo mangisda. Hanap na lang kayo. Hanap na lang kayo ng ibang mangingisda, yung tipong walang China. Samantalang exclusive economic zone natin 'yon, mga tol. Para sa ating bansa. Muli niyang pinuna ang ginawa na namang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos para sa US-Japan-Philippines Trilateral Summit. Sa isang eksklusibong panayam ay naghayag ng pagkabahala ang nakatatandang kapatid ng Pangulo dahil sa maiipit ang Pilipinas sa geopolitical war sa pagitan ng US at China. Bago pa ang pagtitipon, isang senior US official ang nagpaliwanag. Bakit maiipit ang Pilipinas? Hindi naman Amerika at saka China ang nagigirian sa gera, mga tol. Nagigirian sila sa economic, 'di ba? Pero dito mga tol, ang pinag-uusapan dito, kapag nasaktan yung ating mga BRP dahil binobomba tayo ng water cannon, 'di ba?
O kapag may nasawi mga tol at gumamit ng armed attack ang China, tayo pa rin ba ang maiipit? Eh di ba kailangan automatic ang bansa kapag sinalakay, pagtatanggol mo bansa mo, kahit na gaano ka pa kaliit, ipagtatanggol mo yan, sinalakay ka na eh. Tapos syempre dahil nga merong re-responde para tulungan tayo, sila pa talaga ang magiging masama at tayo'y nadadamay lang. Kasi pag sinabi mong maiipit, ang ibig sabihin kasi nun mga tol, nadadamay lang eh. Mga kapatid isipin nyo tayong Pilipinas daw ay naiipit lang. Ibig sabihin nadadamay lang tayo. Nasa gitna tayo kaya nga naiipit eh. Naiipit lang tayo sa dalawang higanting nagbabangga ang bansa. Totoo ba? Naiipit lang ba talaga tayo? O tinutulungan na nga tayo, 'di ba? Para makaahon-ahon man lang o magkaroon man lang ng kahit konting palag kasi kung wala tayong kakampi mga tol, talagang parang isang araw, dalawang araw. Ubos talaga tayo eh. Napakalaking bansa niya, napakarami nilang submarine, napakarami nilang aircraft carrier, mga advanced na na modern na gamit, 'di ba? Napakarami pa nilang sundalo mga tol. Sobra-sobra, dami nila. Kung tayo lang walang tutulong man lang sa atin mga tol, talagang lusaw tayo mga tol. Pero dahil nga meron tayong MDT kahit papaano, nangingilag pa rin ang China. Yun ang dahilan kung bakit kahit papaano nangingilag sila. Pero iba ang pananaw nitong atin ni PBBM mga tol. Hindi natin magets kung ano yung mga pinagsasasabi niya mga kapatid dahil nakikita naman natin ang sitwasyon ngayon. Sa mga mamamahayag na ang pulong ay direktang tugon sa panghihimasok ng China sa South China Sea at layunin nitong iparating ang malinaw na mensahe ng pagkakaisa. Itong pagkiling sa isang superpower, ika nga, laban sa isa pang superpower ay hindi makakabuti para sa Pilipinas. Maiipit tayo sa dalawang dambuhalang bansa na maliit lang tayong bansa, hindi tayo dapat sumasama dito sa mga geopolitical games. Itong mga tensyon nila, hindi naman tayo kasangkot dyan, hindi naman tayo nakikiaway. Oh, ayun na nga mga tol. Hindi nanonood ng balita to si Senator Amy. Ay, naku po. Ay, naku po. Kaya mo nga bumili ng big screen at manood ka na lang ng balita dun eh. Naiipit lang daw tayo sa tension nilang dalawa mga tol. Senator Amy. Yung tension nasa atin na napakalayo pa ng Amerika nasa atin na tension. Every time na naghahatid tayo ng resupply mission dito sa BRP Sierra Madre, binobomba tayo ng water cannon. So, anong dapat nating gawin doon? Wag na maghatid ng supply tulad ng sinasabi ni Duterte. Total, pro Duterte ka naman eh. Ito ang mawalang galang na senator. Kami naman ay bilang isang mamamayang Pilipino lang ang tanong, anong gagawin ng Pilipinas? Hinaharang yung mga barko natin, wag na lang magpadala ng barko para walang hinaharang. Andiyan yung mga China Coast Guard. Yung mga mangingisda natin, pag nanganguha ng isda, hinaharang din, hinaharas, wag na lang din ba mangisda? 'Di ba? Ay nako, sino kayang pwedeng kumausap sa kanya at magpaliwanag sa kanya ng husto ang nangyayari sa bansa? Maliit lang tayong bansa, hindi tayo dapat sumasama dito sa mga geopolitical games. Hindi daw tayo dapat sumasama sa mga geopolitical games. So ano nga gagawin ng Pilipinas? Talagang parang nasa isang isla na lang tayo at wala tayong mga kaalyadong bansa, 'di ba? Saan tayo sasama? Itong mga tensyon nila, hindi naman tayo kasangkot dyan, hindi naman tayo nakikiaway. Yung mga tension daw nila, tayo wala tayong tensyon. Hindi tensyon yung mga binobomba tayo ng water cannon. Hindi tensyon yung mga hinaharang yung barko natin katulad nitong nakaraang balita lang, 'di ba? Yung dito sa May Scarborough, yung magkakaroon sila ng ano ba yung graphic, 'di ba? Haalamin nila kung gaano kalalim ang dagat. Malapit na malapit pa lang sa Pangasinan, hinarang na agad sila ng China Coast Guard. So hindi tensyon 'yun. Okay? Bakit tayong inuobliga na pumili? Hindi tayo inuobliga na pumili. Inisyatibo natin yung pumili tayo. Bakit? Sino bang pipiliin mo? Yung bansang nangaharas sa'yo o yung bansang willing tumulong kapag inatake ka ng bansang nangaharas sa'yo? Dalawa lang yan mga tol eh. Dalawang bansa, parehong superpower mga tol. Naiintindihan natin kasi
wala naman tayong pinapanigang politika eh. Kasi siya meron siyang pinapanigan mga tol eh. Tayo wala. Meron dalawang bansa, China, Amerika. Okay, nasa gitna tayo mga tol. Tulad na sinasabi niya, nasa gitna tayo. Tayo, meron tayong exclusive economic zone. Merong mga langis dyan, merong mga isda. Ang gusto natin, makapamuhay lang ng normal. Walang kaaway. Mas maganda talaga, walang kaaway. Ngayon, every time na dito sa exclusive economic zone natin, naglalayag tayo para gawin kung ano man yung na ating mga karapatan din namang gawin, hinaharas tayo nitong isang bansa, nitong China. Yung mga mangingisda natin, pinagtatabuyan nila. Yung BRP Sierra Madre natin, gusto nilang alisin at kaya nagdadala tayo ng resupply mission doon para sa mga pagkain ng mga sundalo natin, hinaharang tayo, binobomba tayo ng water cannon. Ngayon may dalawang bansa. Etong isang bansa, gusto tayong tulungan kasi nga bilang maliit na bansa, wala tayong kakayanan para sagupain yung bansang madamot, yung bansang ganid. Wala tayong kakayanan para sagupain yun. So itong isang bansa, meron tayong tinatawag na Mutual Defense Treaty na kapag tayo ay sinalakay mga kapatid nitong bansang isa na ganid nitong China, willing silang tumulong. Ibig sabihin, hindi kayo basta-basta talunan. Ibig sabihin, hindi kayo tipong basta-basta malulupig lang ng walang palag. 'Di ba? Kasi ganoon ang mangyayari mga tol. Kung walang Amerika, sasalakayin tayo ng China, malulupig talaga tayo ng wala man lang palag. 'Di ba? Pero dahil nga nandiyan ng MDT, kahit papaano makakapalag tayo at kahit papaano magkakaroon ng dalawang isip ang China, teka, atake ba tayo o hindi? Kasi meron silang malaking kakampi. 'Di ba? Yun yung pumipigil eh. Yun yung parang harang eh. Kaya nga hindi maatake ng China yung Taiwan eh dahil nag-iisip din sila, teka, pag inatake natin ng Taiwan, tutulong dito US eh. 'Di ba? Yun ang pumipigil sa atin eh. Yun yung pumipigil sa China para hindi magkaroon ng gera. So ano yung sinasabi ni Senator Amy na delikadong kumikiling ka? So anong gagawin natin? Talagang as in, wala tayong gagawin. Inaagawan na tayo ng ating karapatan sa karagatan. Wala pa rin tayong gagawin. Nga ang pagiging malapit ni Pangulong Marcos sa mga Amerikano ay pinagtataka rin ng senadora. Eh bakit yung pagiging malapit ni Duterte sa mga inchik hindi ka nagtataka? Bakit yung pagiging malapit ni Duterte, ni Sara Duterte sa mga Chinese hindi ka nagtataka? Okay lang sa'yo. Yun yung bansang nang-aapi sa atin, yun yung bansang nanghaharas sa atin, yun yung bansang kumukuha ng mga teritoryo natin. Ba't di ka nagtataka? Tapos yung bansang willing tayong tulungan kapag tayo inaapi ng bansang mapang-api, nagtataka ka kung bakit tayo kumakampi doon? Aba, baliktad. Aba, baliktad mga tol. Aba, baliktad, di ba? Yung bansang nangwa-water cannon sa atin, yun ang best friend ng pamilyang sinusuportahan mo, hindi ka nagtataka. Tapos yung willing ipagtanggol tayo at willing sumabak para sa atin, nagtataka ka kung bakit tayo kung bakit tayo kumakampi sa kanila. Grabe Matatandaan na bago pa man napili bilang Pangulo ng Bansa noong halalang 2022 ay lantarang binabatikos ni Marcos Jr. ang anyay madalas na pangingialam ng Estados Unidos sa ibang bansa. Pero nang maupo na itong Pangulo ay makailang beses na itong nagpabalik-balik sa Amerika para pagtibayin ang alyansa nito sa Pilipinas. Alam niyo mga tol, may history kasi itong Marcos di ba? Medyo sangkot din kasi ang Amerika mga tol. Kaya sila napunta sa Hawaii. 'Di ba? Kaya medyo alam niyo na si Senator Amy siguro mapagtanim. Kaya ganoon. Yun din yung sinasabi dati ni PBBM, bakit daw ang Amerika nangingialam na. Pero yung siyang naupo, naintindihan niya na, aba, may pakinabang din pala pangingialam ng Amerika, no? Kasi kailangan talaga namin ngayon makialam kayo. 'Di ba? Kasi kayo lang yung pinaka pwede naming sandalan eh. Pwede naming, teka, China, andito big brother ko, hinay-hinay ka sa ginagawa mo. 'Di ba? Halimbawa na lang sa totoong buhay mo, ayaw mong may nangingialam sa yung ibang tao, mga tol. Ayaw mo. 'Di ba? Pero yung taong nangingialam sa iyo, mga kapatid, halimbawa magulang mo, ayaw mong pinakikialaman ka pag may ginagawa ka kasi feeling mo tama ka eh. Pero pag ikaw nasangkot sa gulo, sinong tatakbuhan mo? Magulang mo pa rin eh. Hihingan mo pa rin ng tulong eh. Eto ngayon mga tol. Ayaw nila dati na pinapakialaman ng Amerika iba't ibang mga bansa. Ngayon nasasangkot tayo mga tol sa tensyon. Aba, inaapi tayo ng isang malaking bansa. Andiyan dyan pala ang Amerika eh. Pwede nating sandalan eh. Grabe, di ba?
Higit pa riyan ay bukang bibig na rin ng kasalukuyang administrasyon ang tila paghanda para sa isang digmaan kontra China. Kailangan talaga natin maghanda. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Wala tayong alam sa mangyayari bukas. Kailangan talaga nating maghanda kasi hindi natin alam mga tol. At pag hindi ka handa at masusurprise ka, talagang kawawa ka, di ba? Kailangan talaga natin maghanda. Hindi man natin gusto ang mangyayari, hindi man natin gusto yung mga bagay na yon, pero may handa ka, di ba? Kaya nga di ba, dapat meron kang extra backpack na may nakalagay ka na doon mga damit mo, pagkain, mga gamot, di ba? Meron kang first aid kit eh. Para saan ba yung mga yon? Di ba if ever na may magkasakit, mayroon ka agad gamot na makukuha, di ba? Ayoko maghanda. Ayoko maghanda kasi ayoko naman may magkasakit sa amin. Oh. Di ba minsan kaya nga tayo nagsi-savings, meron nga tayong emergency fund na tinatawag para if ever na merong may mangyaring hindi natin gusto emergency, meron tayo madudukot. So ganun din yun. Hindi naman porket naghahanda ka sa isang gera, ibig sabihin sasaba ka na sa gera. Naghahanda ka lang para hindi ka tulog o hindi ka kung ano man ang mangyayari, wala ka talagang ka-ready-ready. Na-a-apply yun kahit sa totoong buhay. Senator Amy naman, no? Ano ba naman yan? Aminin ko, nagtataka ako kasi hindi rin yan ang stand ng tatay ko. At ang aking ama, pareho ni Presidente Duterte, talagang... Naku. Nakakahiya naman kay... Diba, sa bagay, tatay niya eh. Pero yung tatay niya ba, isusuko ang bansa para lang hindi pumasok sa gera? Nung panahon nga ni Marcos, mga tol, wala nga makapasok sa ating Alam yan ng mga ibang veterans, di ba? Sabi nga gano'n ng iba, kinakanyon daw dati ni Marcos pag may pumapasok na bansa sa ating teritoryo eh. Tapos sasabihin mo katulad ni President Duterte talaga siya eh. Duterte talaga siya mga tol eh, no? O bakit si Duterte kumikiling sa China, di mo pinupuna? Ko. At ang aking ama, pareho ni Presidente Duterte, talagang itinataguyod yung independent foreign policy. At eto nga, parang masyado tayong kumikiling sa Amerikano. Dinitaguyod ang independent foreign policy, mga tol. Independent foreign policy. Si Digong onting-onti na lang ihimurin niya na puwet ni ni Xi Jinping eh. Independent foreign policy 'yun. 'Di ba? So pag sa China didikit, independent foreign policy. Pag sa China didikit, okay lang, independent ang tawag doon. Pero pag sa Amerika didikit, ay hindi ganyan dapat. Dapat independent tayo. Huwag tayong magpapagamit, huwag tayong kakampi, huwag tayong pipili. Wala naman tayong kaaway. Bakit tayo makikipag-away sa China? Huwag tayong pipili. Wala naman tayong kaaway. Ba't tayo makikipag-away sa China? So, binabalahura na tayo ng China. Huwag natin silang awayin. Hayaan lang natin sila. Ay, nako po. Ano pang nangyayari sa mundo? Bumabaliktad na mga tol, no? Duterte minumura Amerika dati mga tol, no? Panahon niya, magpahanggang ngayon galit si Duterte sa Amerika eh. 'Di ba? Pero sa China hindi Talagang todo yan. I love China, I love Xi Jinping. Wow, ganun. Pero hindi pinupuna ni Senator Amy, no? Binobomba tayo ng water cannon. Hindi natin kaaway ang China. Para kay Senadora Amy, hindi dapat kinakalaban ang China, lalo na't ito ang pinakamalaking trade-in partner ng Pilipinas. Maliban pa sa kapitbahay lang natin ito. Alam naman natin yun eh. Trade-in partner natin yun. So ano nga gagawin natin, Senator? Bigay ka ng suggestion mo. Anong gagawin natin pag hinaharas tayo? Anong gagawin natin yung mga barko natin hinaharang nila? Yung mga mangingisda natin hinaharas. 'Di ba? Binobomba tayo ng water cannon pag naghahatid tayo ng resupply mission. Ano pinaka the best na gagawin natin mga senator? Total nasa senator ka naman eh. Pwede ka mag-suggest. Lalong-lalo na andiyan yung ibang mga ko-senator mo. 'Di ba? Total nai-interview ka naman eh. 'Di ba? Pwede ka mag-suggest. Ito dapat ang ginagawa ng presidente natin. Kapag binobomba tayo ng water cannon, anong gagawin? Anong gagawin, senator?
paano tayo kakain, maghanap buhay at tuloy-tuloy na mabubuhay na mapayapa kapag hindi tayo nakakapag-import at export sa China. Napakalaki ng kanilang bahagi sa ating ekonomiya. So ano nga gagawin, Senator? Hayaan na lang talaga kasi nakakapag-import tayo eh. 'Di ba? Hayaan na lang, gawin na lang tayong probinsya ng China siguro, no? Ano? Gano'n na lang, no? Kasi wala naman silang binibigay na suggestion eh. 'Di ba? Huwag makikipag-away sa China, pero China inaaway tayo. Anong gagawin natin? Yung soberanya natin inaangkin nila. Yung 9 dash line nila, ano, igalang na lang natin yung 9 dash line, ganun ba? Sa isang mensahe para sa Araw ng Kagitingan ay tila binatikos ni Senadora Amy Marcos ang gobyerno kaugnay sa issue sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Amy, hindi dapat susugod sa giyera ang Pilipinas na walang dalang sandata sa kabila ng ginagawang pagpapanggap at pagngangakngak. Kasabay nito ay pinuna ng Senadora ang kakulangan sa pangunahing produksyon ng mga armas at bala ng Government Arsenal o GA noong nakarang taon kahit na tumaas anya ang gastusin ng 420%. Batay sa ulat ng Commission on Audit o COA, hindi nakapag-produce ng sapat ang GA, isang ahensya sa ilalim ng Department of National Defense, ng mga maliliit na armas at bala kahit na naglaan ng halos 455 milyong piso mula sa kanilang budget para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng taong 2023 kumpara sa tanging 87.4 milyong piso lamang noong 2022. Pasensya na binablurt ko yung mga ganyang bagay. Medyo maano kasi si YouTube pagdating sa mga ganyang weapon eh. Ikinalulungkot ng Senadora ang naturang balita ng COA kaugnay sa nasasayang na pera. Kaugnay nito ay tinanong niya kung ang buhay ng mga men in uniform ay masasayang na rin sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Gayunpaman iginiit ni Marcos na tanging isang makabuluhang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China ang magsasalba sa sitwasyon na nagsisimula pa lamang lumala. Isang makabuluhang dialogo daw. Isang makabuluhang dialogo. Lambes na tayo nakipag-usap niyan eh. Ito yung makabuluhang dialogo mga tol. Oh. Ito yung magsasalba sa ating lahat mga tol. Alam naman natin eh. Ito yung makabuluhang dialogo. Makipag-usap tayo sa China. At kung ano ang gusto ng China ang iuutos sa atin, susundin natin, tapos ang problema. Yun talaga. Kasi ang China, yung mga kapatid, dalawa yan eh. It's either sila ang susunod sa international law at UNCLOS, tapos ang problema dyan. Kung susundin nila ang UNCLOS at kung susundin nila ang international law, kikilalanin nila yung exclusive economic zone natin, tapos na problema dyan. Pangalawa, tapos din ang problema rito. Lahat ng gusto ng China, susundin natin, wag na magpapatrol, wag na magdadala ng repair materials, so alisin na itong BRP Sierra Madre, wag na tayong lumapit sa Scarborough at wag alisin na rin natin yung Pag-asa Island kasi inaangkin din ng China yun eh. Lahat ng isla dyan, kanila na yun, yung nasasakop ng 9 dash line nila, alis na tayo lahat dyan. Tapos na ang gulo doon mga tol. Pero ano nangyari? Bilang mga Pilipino mga tol, ano na sasabihin natin sa susunod na henerasyon? Eh kasi may Amy Marcos eh. Naging ganyan kasi nung nakaraan eh. My goodness. At siya ay naniniwala na ang susi ay nasa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang susi talaga na kay Bongbong Marcos, na kay BBM. Kung si PBBM ay magiging duwag, no, magiging duwag at hindi ipagtatanggol ang karapatan ng Pilipinas, tapos ang talaga problema doon. Kung si PBBM gagayahin si Duterte na I love Xi Jinping, tapos din ang problema mga tol. Oh. O kaya kung si PBBM na lang ay magre-resign at ibibigay na lang kay Sara Duterte kasi yun naman ang pangalawang pangulo eh. Siyempre pag nagbitaw ang presidente, ang papalit doon talaga vice presidente. Tapos I love Xi Jinping again. Tapos na problema mga tol. Bigyang diin ng Senadora na siyang nanguna ng Committee on Foreign Relations sa Senado ang pangangailangan na taasan ng antas mula sa karaniwang pagpasa ng note verbal tuwing may insidente sa di pagkakaunawaan sa pinag-agawang teritoryo sa WPS, habang itinutulak ang multilateral na pag-usap sa lahat ng mga umaangkin sa teritoryo, kabilang ang Pilipinas, China, Brunei, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Taiwan. Hindi natin ano yung Brunei mga tol. Hindi kasama ang Brunei. Muling sinabi ng Senadora, saka yung ibang mga bansa mga tol, nag-overlapping lang yung ano natin pero wala tayong tension sa kanila. Wala tayong tension na harangan ng barko sa kanila. Vietnam, Malaysia, wala tayong harangan ng ano sa kanila, barko. Na kailangang dalhin sa ASEAN at sa United Nations. Sabay diin
na hindi tayo maaaring gumawa ng pare-parehong bagay ng paulit-ulit at asahan ang magkaibang resulta sa bawat pagkakataon. Ba't di mo yan sabihin sa China na hindi sila pwedeng kumilos basta-basta? Kaso nga, andirito na nga sila sa teritoryo natin eh. Gagamitin ang Mutual Defense Treaty ng Amerika kapag nagkaroon ng pag-attack. Okay mga kapatid, medyo mahaba-haba na to, no? Siguro sa susunod na lang natin itutuloy itong kay John Reps. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo dyan sa mga sinabi ni Senator Amy Marcos, mga tol? Ewan ko na lang talaga. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.